Magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay sa program. Ayan. Sir Leonardo, ano po yung reaction po ninyo dito dahil inirekomenda ng Department of Agriculture yung pagpapanatili ng taripa po ng imported na bigas ng 15% kung ikukumpara po sa dating pinalitang 35% dahil sa pagkakatanda po natin, ilan po mga grupo po ng magsasaka yung nag-file po ng kanilang petisyon para maibalik po sa dati ito pong taripa sa imported na bigas sa ating bansa, Sir Leonardo. Nalulungkot po kami at doon sa pahayag ni Secretary Laurel kasi ang in-expect ko na magsasabi noon na gusto nilang panatilihin yung mababang taripa o import tax sa imported rice ay mga galing po sa ating mga economic managers, hindi po sa ating mismong kalihim po ng pagsasaka. Kasi po, kung maalala mo Justin, a few months ago, doon po sa yung Quad Quinta Committee ng House of Representatives, sa isang pandinig doon, inamin po nung pinakakinatawan po ng NEDA, isa pong direktor, na yun daw pong isa sa naging epekto ng EO62. Ito po yung pagbaba po ng taripa sa bigas from 35 to 15%. Sa pamagitan po ng Executive Order number 62 noong July of 2024, isa po sa naging impact po nito, epekto sa ating agricultural sector ay nagdulot po ng malaking pagbaba sa presyo po ng palay. If I remember correctly, ang sinabi nung NEDA director na yon, ang reduction po sa palay price was around 17 or 18% ang pagbaba. At kung kaya, siyempre bilang Secretary of Agriculture, inakala po namin ang ating kalihim ay given that admission mismo from NEDA, ay siya po ay isa po sa mga mangunguna kasama po ng ating mga farmers organizations doon po sa pagbabalik po ng mas mataas po na taripa, 35%. So yan po, we're very disappointed and at nalulungkot dito sa naging pahayag ni Secretary Laurel. Sir Leonardo, ito po ba, nakikita niyo po ba na yung pagpapanatili pa rin sa 15% po na taripa po ng bigas ay dahil dito po sa sa umiiral po o pinatutupad na 20 pesos na kada kilo po ng bigas sa ating bansa para ma-sustain ng pamahalaan ito pong programa po na ito hanggang 2028? Wala akong makitang sa ngayon, Justin, wala akong makitang connection nitong pagpapatupad po ng murang bigas na ibebenta po at 20 pesos per kilo ng DA at saka NFA dito po sa pananatiling 15% na taripa po sa imported rice. Magkaiba po yun Kasi sa amin pong pagkaunawa, yung 20 pesos per kilo na bigas, yan po ay pagpapatuloy pa ng gobyerno irrespective of the tariff rates na ipinapataw po sa imported na bigas. Okay po. Sir Leonardo, meron pong 32 mga lugar, partikular na dito po sa atin sa bahagi ng Luzon, yung pinaiimbestigahan dahil po sa pambabarat ng mga traders sa mga magsasaka dito po sa ating bansang Pilipinas. Any comment with that matter, sir? Well, hindi lang siguro 32 areas, Justin, ang nagkaroon ng ganyang problema na masyado pong bumagsak ang presyo po ng palay. Kung hindi buong Pilipinas po, yan ang po ang iniulat ng mga magsasaka natin. At yan din po ang pinarating po namin sa Department of Agriculture as early po as March of 2025. Kaya nagkataka rin po kami kung bakit ngayon lang o during the past week or so, nagkaroon po ng announcement na pinaimbestiga po ngayon ng Department of Agriculture at saka ng National Food Authority itong 32 areas kung saan masyado pong mababa ang bilihin daw ng palay sa panig po ng ating mga private traders. So huli na po kasi either tapos na po o patapos na po ang anihan ngayon. So Sir Leonardo, kayo po ba kapag ang pag-uusapan po natin is yung paggawa ng hakbang ng ating pamahalaan doon sa pagtugis, pagpapanagot sa mga
eto po, mga traders na nananamantala sa ating mga magsasaka, nakukulangan po ba kayo sa bagay po na ito, sir? Well, ang isa rin mas Justin, no, isang malaking dahilan o may responsibilidad sa aking palagay dito po sa pagbagsak ng presyo po ng palay at yung sinasabing di umano na pagbabarat ng trader sa ating mga magsasaka, yan din po ay may naging papel o responsibilidad ng ating pamahalaan. Kasi matagal na po namin sinasabi, dapat wag pong payagan yung pag-aangkat ng bigas sa panahon ng anihan. Kasi siyempre during harvest season, tumataas yung supply ng palay o ng bigas. So ang natural tendency niyan ay magpapababa talaga ng presyo ng palay. Sinabayan pa po yan ng importasyon na hindi naman dapat mangyari yun kasi may kapangyarihan naman po ang ating pamahalaan na ipatigil po yung pag-angkat ng bigas sa panahon ng anihan. Hindi po nila ginawa yun eh. Ikalawa, imbis na ipatigil po yung pag-angkat, lalo pa po nilang i-encourage yung mga importer na magpasok pa ng karagdagang bigas dahil yung nga po, binabaan po yung taripa o yung buwis na binabayad po ng ating mga importer. So imbis na ma-discourage po yung importer, mas lalo po sila nainganyo kasi mas lumiit po yung kanilang inaangkat na bigas. So for those reasons po ay hindi naman po yata tama na ang parang sinisisi lamang ng DA ngayon ay yun lamang pong mga private trader daw kasi daw masyado nilang binabarat ang presyo po ng palay na binibili po sa ating farmers. Malaki rin po naging papel ng ating local na ating pamahalaan at isa rin po naging dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ng palay. Napakaliit po ang binibili ng NFA na palay nitong nakarang anihan dahil puno-puno po yung kanilang bodega. Hindi po nila siniguro na bago mag-umpisa yung ating yung ating anihan starting po nung March ay na decongest na po yung mga bodega ng NFA para meron pong mabibili pang NFA na palay bagong ani at meron pong pag-iimbakan po sa bodega po ng NFA. Hindi po dapat po aminin po ng NFA na nagkulang po sila dahil hindi nila po inasikaso yung tamang pagmamanage po ng kanilang inventory management sa kanilang mga bodega. Ayun, Sir Leonardo, do you think kasi yung sinasabi na papaano kapag sa isang lugar hindi napapayagan na pumasok yung mga trader, yung mga buwibili po ng mga palay sa mga magsasaka kapag galing po sila sa ibang lugar, makakatulong po ba ito para po sa panig po ng ating mga magsasaka? Pakiulit yun, Justin. May plano ba silang ipagbawal ang pagpasok ng ibang trader para makapamili ng palay? Hindi po. Sir Leonardo, what if kung sakali na hindi papahintulutan ang mga traders na galing po sa isang lugar na bibili sa isang lugar ng kanilang mga aning palay, makakatulong po ba ito sa mga magsasaka po natin para hindi po sila gaanong mabarat? Dapat, sa balay ko pa baka kabaligtaran na mangyari. Kasi kung ililimitan natin ang pamimili ng palay sa isang lugar dun sa mga trader na taga ron lamang, di ibig sabihin na limitado yung bilang ng mga palay buyers. Samantalang kung mas marami sana ang buyer, let's say galing po sa ibang lugar, mas marami po ang makikipagkompetensya sa bawat isa. So ang tendency po niyan baka mas tataas po ng konti ang presyo po ng palay. So dapat po wag harangin po yung pamimili po ng trader ng palay mula sa ating farmers kung ang intention po ay mas maganda po yung presyo po ng palay sa ating mga farmers. How about naman po sa pagtatakda ng ito pong pagkakaroon ng floor price sa palay, Sir Leonardo? Okay pa yan, Justin. So, pabor po kami dyan. Kaya lang, gusto po namin makita yung detalye kung paano ito maisa sa katuparan po ng Department of Agriculture at saka ng National Food Authority. Kasi ang pagkaintindi ko, let's say kung ang minimum floor price sa palay na sariwa ay 15 pesos per kilo, kung merong mga trader, mga pribadong buyer
ay bibili po ng mas mababa doon, dapat po siguro merong mga penalties po yan, may multa o karagdagang mga parusa. So ang question po dyan, paano po isa sa katuparan po ng NFA yan? Paano po patutunayan po ng farmer na ang binili po na pali sa kanya, let's say ay imbis na 15, 14.50. Dapat siguro may dokumento yan, may resibo. So kung ganon, I would suppose dapat i-re-register po ng gobyerno po natin lahat po ng mga palay buyers at i-require po sila na tuwing sila po ay bibili po ng palay, mag-i-issue po ng resibo yan para mayroon po tayong paper trail kung sila po ay sumusunod doon sa minimum o floor buying price. Ikalawa, sino po ang mag-ano niyan? Magsusupervise po ng implementation. Kasi kung DA ang pag-uusapan po, ang DA po ang tauhan nila hanggang sa regional office level lamang. Kung NFA naman, limitado rin po ang tauhan ng NFA. So I suppose they will have to involve here the participation po o cooperation po ng ating mga agricultural technicians sa different different municipalities at different barangays, probinsya at mga syudad sa buong Pilipinas. So how to set up that mechanism, isa pong malaking po yan, malaking gawain po yan. So hinintay po namin yung mechanics po kung paano isasagawa po yung minimum floor price na yan. So Leonardo, ano pong reaction po ninyo dito sa naging pahayag o pagnanais po ng Marcos administration na ibalik ang mandato po ng National Food Authority o NFA sa pagbili po ng palay sa mga magsasaka po natin? Pabor po kami yan in principle, Justin, no? Na kasi dati, ang NFA kasi agresibo po silang nakakabili po ng palay dahil isa po sa naging mandato nila noon ay mag-offer po ng yung magandang presyo o yung tinatawag po dyan support price para sa ating farmers para naman mabawi man lamang yung gastos ng ating farmers sa kanilang produksyon ng palay at ma-encourage po ang mas malaking produksyon po ng palay. So we're very much in favor of that. So hinihintay lang po namin, again, siguro mangangailangan ito ng amyenda po sa kasalukuyang batas po natin doon sa rice tarification law na inamyendahan po lamang yan noong December of 2024. So malamang kailangan pa pong magkaroon ng repaso at a series of amendments para magkaroon po ng kapangyarihan ng NFA na makabili po ng palay hindi lamang for buffer stock kung hindi para magkaroon po ng aggressive support program para po sa magandang presyo ng ating magsasaka. Yes po. So Leonardo, how about doon sa sa 20 pesos na program po ng ating pamahalaan, sabi nga hanggang 2028 at ngayon lumawak po yung mga nasasakupan po nito hindi lamang po sa mga senior citizens, mga nasa vulnerable sector, but then ito nga pong pati pagsama na rin po sa mga minimum wage earners na mabibenepisyuhan itong programa po na ito, Sir Leonardo. We welcome naman namin, Justin, at ina-acknowledge namin yung efforts ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Nato pa rin po naging pangako na magkakaroon po ng 20 pesos na presyo po ng palay, especially po sa ating mga naghihirap pong mga kababayan. But at least two factors have to be siguro ma-mention din po namin. Ikalawa ay hanggang kailan po kayang ma-absorb ng ating gobyerno yung malaking budgetary subsidy o pagkalugi na kakailanganin para maisagawa at masustain po yung 20 pesos per kilo support price. Sa ngayon kasi doon pa lamang sa programa sa sa Visayas, between now yata at saka end of the year, ang estimate about a month ago ni Secretary Laurel na budgetary subsidy na kailangan para makinabang po, umigit kumulang mga 1 milyong households po na qualified for the 20 pesos rice in Visayas ay lagpas po ng 10 bilyong piso po ang kakailangan budget para dyan. Kung yan po ay extend po sa buong Pilipinas,
baka ang rough calculation po namin sa ngayon, baka around 50 or more billion pesos po sa isang taon ang kakailanganin to cover roughly, let's say, mga 5 million Filipino households that may be covered by this subsidy program. So yung 50 billion pesos na yan, ay ready ba ang gobyerno po natin na pagkagastusan yan every year mula po 2026 hanggang 2028? That would amount to about 150 billion pesos. Hindi kaya masabuting ko na lang po, paggagamitan po ng malaking pera na yan, yung pong mga iba't iba pong mga hakbang o ayuda sa ating mga magsasaka para mapalaki natin ang local production po natin ng bigas at ibenta po ito sa mas abot kayang presyo. Ikalawa, Justin, I hope ang Department of Agriculture at ang government natin in general ay pinag-aralan na rin po nila yung ano ang potential na epekto pagka binenta po natin ng bigas sa malawakang paraan, buong Pilipinas, sa ating consumer. Ano po epekto po niyan sa magiging presyo naman po ng palay? Kasi ang rule of thumb kasi for every 20 pesos po na presyo po ng bigas, ang katumbas po na presyo po ng palay niyan sa farm gate 10 piso divided by 2. So paano naman po mabubuhay ang farmers natin kung ang magiging bilihan po ng palay, lalo na sa ating private sector, ay 10 piso bawat kilo ng palay? Talagang lugi pong ating mga farmer, imbis na maengganyo po silang magpalakas po sila ng kanilang pagtatanim ng palay, baka marami na pong uurong po sa rice production. At lalo po tayo magkakaproblema sa kasapatan po ng supply ng ating palay. So Leonardo, ito na po, nakakaranas na po tayo ng mga malalakas po ng mga pag-ulan dito po sa ating bansang Pilipinas. Siguro ano message sa ating mga kababayang mga magsasaka, na lalo pa syempre sipagan, pag-ibayuhin kasi kitang-kita po natin yung kanilang effort, no, na kahit na yun nga may mga lugi times pero hindi pa rin po nagsasawa na magtanim ng mga agricultural products para may makain po ang mga Pilipino. Go ahead po, Sir Leonardo. Opo, dapat po pag-aralang mabuti lahat ng mga planong ito at siguro para maging mas balanse po at mas makabuluhan ang buong proseso, importante rito masangguni po yung ating mga magsasaka mismo at kanilang mga samahan at mga kooperatiba. That way we can have a more balanced appreciation po ng mga plano at yung mga potential na magiging problema po dyan at ma-anticipate po natin bago po natin ipatupad po yung mga programa nga.